So what's up mga kumag-I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, pangalawang battle review natin ngayong gabi. At bago tayo matulog, dalawang review tayo. So ito yung una nating na review. Yun yung uploaded kagabi, yung Marshall versus Bitroom. Ngayon naman, Surgenio versus GR0. At I think ito na yung pang-pito natin na review sa Isabuhay Tournament. At isa na lang yung kailangan nating reviewin dito sa first round. Ayun yung G-Clown versus Rapido. And I think bukas ko na yun tatapusin para makamove tayo. So wala naman akong pasok ng June 12. So sana makagawa tayo ng marami at makaipon tayo ng maraming pondo para makapagpahinga din ako sa araw-araw, gabi-gabi, no? So ayun. Ngayon, Surgenio versus GR0, Isabuhay first round tournament pa rin. And yun, wag natin patagalin kasi anong oras na. Pero still, di natin mamadaliin yung pag-review dito. Gusto ko lang na start na agad para kahit papano makapag-move tayo sa mga gagawin pa natin ngayong gabi. So ayun, Surgenio versus GR0. Let's go. Isabuhay battle to. 7 ang hurado natin, tig 2 minuto dapat pakinggan natin unang banat, second side 12, JR0. Yo! Midget na naman! Yo, Arik! Ano to? The Habit? Sanay nang maliitin, paano ko pa malalait? Kasi tingnan nyo yung itsura. Mukhang baby giant ang puta. Di tayo magkalibel, boy! Dapat kalaban mo si Ashbula! Kasi sobrang baba mo! Akala ko grade 3. Sobrang baba mo! Mas mababa ka pa sa baba ni Shehi! Sobrang baba mo! Kaya ito'y babalalang, babalahan, babanatan, babahanang, dugo sa ulo mo, babasagan ng bote tapos tatarakan, tatapakan, bababanang, bababahang, gang-anim na talampakan. At kahit magmataas ka pa dito, kikiking ina mo, ganun lang kababay ang tingin ko sa'yo. Ano? Foul na ba yung height angles? Pues, wala akong pake, sinong galit? Paanong di magiging foul na siya nga tong below the vet? Ano? Sanay daw siyang walang fans. Pero nung pandemic, wala si Toleg. Si Anigba, panay ang kulit. Ano sabi sir? Wala daw crowd. Ang lupit. Tapos ngayon, muling nagbalik. Porket may kinikita na ulit. At yun ang pinagkaiba natin. Ika'y sumalang para sa milyon, ako sumalang para sa titulo, yun ang tangi na misyon. Kumbaga ako'y gutom sa karangalan, ika'y uhaw sa atensyon. At para sa atensyon, siya'y maglalabas ng props. Yan ay galawang pambano. Kung props ka lang ng props, pues sa akin na yung congrats at props na lang sa'yo. Bubunot sa bulsa na parang may kargada kapag nadedehado na si Gago. Kaya pala may dala-dala kasi di niya kaya ng mano-mano. Ano? Bubunot sa bulsa, doon ko napagtanto. Napusi talaga. Akala ko Surgenio, Doraemon pala. Tangina. Okay. Ano sasabihin mo sa akin? Ako'y sabit lang kay Six, sabit lang sa Dis, sabit lang kay Kuya, sabit lang sa Gigs. Diba sabit ka din naman? Sabit lang sa Wish. Ako nung minsang napasabit hanggang US pa yung trip. Ano? Sabit? Sabit pa ng sabit tong may sabit mapanakit. Pagkasabit ipipihit, ikay bibitin pati warik. Sabit! Sabit sa issue na gamit. Yung kutis ko maitim pang black sheep. Mga no-breed na rapper aking nilalait. Yung pisngi pang tipsy pang rabbit. Kundi dahil kay kuya kay Arik ako'y walang arit. Oo, inunahan na kita sa lahat ng pwedeng masambit. Sinaksak na yung sarili kaya naman hid. Time! Okay, so maganda yung pinakita ni GR0 doon, no? Mas malinaw yung pagkakaintindi ko sa round 1 ni GR0 compare nung napanood ko to ng live. So ayun, sobrang naintindihan ko yung mga punto niya, lalo na yung inunahan na kita sa mga angulo na gagamitin mo.
'Di ba? So sinaksa ko na yung sarili kaya naman head. So maganda 'yon. Nagkaroon nag-spit na siya ng pre-med sa mga possible na gawing angulo ni Surhenio laban sa kanya. So mahirap na mahirap na task kay Sur yung round 1 kasi what if yung round 1 ni Sur is naglalaman ng mga ganong angulo na sinabi ni JR0. So for me magiging or mababawasan ng impact yon, pero still depende pa rin yun kung paano i-deliver ni Sur yung mga angles na yon na nasabi ni JR0 nung round niya. So nagets nyo ba yung yung punto ko doon? So for sure naman naintindihan nyo yun. Yun, umikot yung round 1 ni JR0 sa mga word plays niya, yung sobrang baba mo, babalahan, 'di ba? Ang ganda ng laro niya doon. Tapos nag-end lang ganun lang kababa yung tingin ko sa iyo. So ang ganda yung scheme na yon. Tapos nagtuloy-tuloy si JR0 sa performance niya, and basta sabi ko na sobrang epektibo noon at hindi yun naging mahina, malakas yon. Then kung paano niya tinapos yung round 1 niya is nagbigay siya or naglagay siya ng trap, no? Trap yun para sa akin trap yung round 1 ni JR0 na sasabihin ko yung mga possible na angulo na sabit, no? Yung sabit, ikaw sabit ka rin naman. Ang ganda lang nung angulo na yun, no, na ako minsan na akong sumabit pero hanggang US, which is yung 3 digits, 'di ba, nag-perform sa US ng mga nakaraan. So kasama nila si 6 threat doon, 'di ba? So yun, ang ganda nung trap na ginawa ni JR0 sa round 1 na parang kino-corner na ni Sur or kino-corner na ni JR0 yung mga lines ni Sur sa round 1 o 2 and 3, parang ganun, na sige, ano pa yung pwede mong sabihin sa akin, sinabi ko na dito sa round 1. So dapat, no, para sa akin pwede pa rin naman maging epektibo yung mga sulat ni Sur sa round 1 kung may ganong angulo man si Sur sa round 1 niya. Pwede pa rin naman maging epektibo yun, pero depende yun sa kanya kung paano niya i-deliver or paano niya mako-convince yung tao, 'di ba? So pero mahirap na task talaga yung round 1 para kay Sur. So tignan natin, no? So I think na-explain ko naman yung mga gusto kong sabihin at na-explain ko naman kung paano ko naintindihan yung round 1 ni JR0. So it's up to Sur kung paano niya i-defend yung sarili niya doon at paano niya i-deliver yung mga ganong angulo if may ganun man na nakapaloob sa round 1 niya. Yo! Tinawag pa ako nung gago na midget. Talagang ito, walang alam sa larangan natin. Oo, maliit ako pero mamaya ikaw yung titingala sa akin. Tapos, pati yung di ko paglabas sa pandemic, putang ina, nanganak ako ulaga ka. Anong gusto mo, bumatel ako, may dala akong bata? Game! Arik! Bakit ganyan ka sa akin? Di ba bihasa ka sa match-upan? Di mo ba ako kaya mabigyan nung malalakas na sa rap-rapan? Porki ba ang lalaban ay si Maklang? Ganito na lang yung kabakbakan? Panisto sa kalaban niyang si Maklang kasi nga kampiyon ko sa dakdakan. Pangimagas. Okay, so Maklang, dakdakan, marami nang gumamit na ganung angulo. So para sa akin hindi na ganun kalakas yung impact nun. Maraming beses ko na yun na narinig sa, di ko alam kung sa Motus, sa Flip Top or sa PSP. Basta narinig ko na yung ganung angulo. So hindi na ganun kalakas yung impact nun para sa akin. Okay? Si Maklang, ganito na lang yung kabakbakan? Panisto sa kalaban niyang si Maklang kasi nga kampiyon ko sa dakdakan. Pangimagas lang itong si Dudong. Isa kang madamot na chinchong. Ginan may ibsa ng aking gutom. Sa aking panlalamon na misyon. Ba't di pa sinabay yung 6 dito? Kung itong gago bitinchong. Pagsamahin na natin yung 6-0, saktong-sakto na milyon. Okay. Ano daw? 6 zeros, milyon. Ganon mag-bars. Di katulad nito, sabi kay JD, panay sabit, panay lapit kay Sir Arik lamang. Kasi walang trabaho, walang matinong pagkakakitaan. Nagyabang pa to doon na estilo niya lang ang unique lamang. Gago, ganyan na ganyan yung flow ni Badang at Lin Yahan.
Okay. Bakit ka ganyan magpa-hype? Yung mga linya ang tabang. Tapos naghahamon sa live para yung speed niya mas lamang. Mapa MLO sa live, ganyan yung trip niya magyabang. Gusto gumamit ng kamay kasi yung skill niya pambadang. Tangina. Tapos sabi niya kay G-Clown, puro ka sabi ko, yan ang palagi niyang banggit. Panay ka sabi ko, ano yan tol ha, malagkit? Sabi ko, malagkit. Makinig ka sa akin, putang ina mo ha. Yung hilo, pwedeng maging hilo. Yung pito tol, pwedeng maging pito. Pero yung biko, putang ina mo, hindi pwedeng maging biko. So pag nakita ko yung elbow mo, anong tawag doon? Siko? Nakita ko siko. Okay. Ito napulot enigma, may ibang klase tong stilo. At Okay. yung pagpapanggap na DDS ni Junior, Galing. hindi na matapos kada laban. Hindi yan fact at yan ay humor. Sa jading addict nga, wala yan. Astang si Duterte kanyang tutor na tipong narcos ang kalaban, pero walang silbi na Junior na parang Marcos ang galawan. Saktong pinalaban nyo yung henyo, binigyan ng numero na subject, naging matematika yung kwento, kung saan malimit tong umabsent. Kaya itong binangganin nyo na zero, dito sa turna tsak sa sabit, kasi di naman bago sa isang henyong magalis ng numero sa bracket. Pero seryoso, sa isa buhay, wala talaga akong intensyon. Kaso nag-PM yung promoter. Total pagpapayaman ng bisyon ko, may isa buhay way na offer. Pues ako natatapos ng misyon, nang sa ganun sa bills ko may pang-cover. At ngayong sapat money na direksyon, siguradong 0 days are over. Yun lang. Sabi ko sa inyo kanina, sobrang klaro ng sinabi ko sa inyo kanina, no. Mabigat na task para kay Sur yung tapatan ng round 1 kasi nagsabi si JR0 ng mga pwedeng gamitin na angulo or pwedeng kasali or included sa writings ni Sur. Yung mga angulo, di ba yung sinabi niya na sabit, yun, kung ano yung sinabi ni JR0 kanina. 'Di ba? So, sabi ko sa inyo, mahirap na task 'yon kasi if may ganong sulat, may ganong angulo si Sur sa sulat niya sa round 1, magiging less impact 'yon kasi nagkaroon na ng pre-med si JR0 doon about dun sa mga angulo na 'yun Kaso nga lang, ang malupit doon, walang ganong angulo si Sur sa round 1 and sobrang bago lahat ng narinig kong angulo na ginawa or ginamit ni Sur laban kay JR0 sa round 1. Ang galing nun. Lalo na yung hilo, tapos yung pito, tapos yung biko, hindi pwedeng maging biko. Tapos minak niya pa rin na ano yun? Yung nakita ko yung yung elbow mo, siko. So ang creative lang no na nakita ko yung elbow mo tas siko, no. Para sa akin ang creative lang nun, tas nung sinabi niya na Arik, sa mo ba nakuha to, may kakaibang estilo. So nakakatawa lang, no. Nakakatawa. Para sa akin ayun yung naging start or doon nakuha ni Sur yung pinaka peak or pinaka momentum niya sa ano na yon, sa wordplay na yon or sabihin natin sa style na yon. And para sa akin nagkaroon ng less impact yung round 1 ender ni JR0 about dun sa mga angulo na pwedeng gamitin sa kanya ni Sur sa round 1 kasi walang ganong angulo na ginamit si Sur sa round 1. So although malakas yon, pero I'll go for Surhenyo sa round 1 and para sa akin dikit man yon, it's a 9-8 for me in favor of Surhenyo. Lamang na lamang si Sur dito in terms of creativity, ano pa, yung pag-breakdown niya sa style
although di naman nag-breakdown, kumbaga ano lang, yung mga line marking sobrang naging epektibo nun. Ayun, malakas na performance na galing sa dalawang MC, pero para sa akin mas naging ahead si Sur dito in terms of mga punches at haymakers. So 9-8 Sur. 0 days are over, tangina linyahan yan. 0 kasi katapusan. Tangina. Yo! Pag-usapan natin yung isabuhay run nito ng 2017. Flip top game? Game. Hindi, wag na. Wala namang kwenta yung kwento mo doon. Pinaalala ko lang saglit yung panahong di ka nagkampiyon. Ano? Porket tinalo mo yung batas, feeling mo ikaw ay outlaw? Pwes dito lefties, di rin left field. Pero sa sakto, tong left hook sa Sur na parang southpaw. Ano? Okay. 2 por 2. Mot at Sur versus Lip at Jonas. Nag-aminan sila ng ghostwriting. Uy, di na nakakagulat kasi grupo niya mensaheros. Kaya pala mensaheros kasi taga-deliver ng di niya sulat. Ano? Magnanakaw? Magnanakaw daw to ng kalapate. Okay. Walang ligtas kahit anong kalidad. So, Magnanakaw ng kalapate, so nag-reference si JR0 dito ng Mot, Sur versus Lip at Jonas. Linya ni Jonas yun, no? Yung magnanakaw ng kalapate. So, yun. walang ligtas kahit anong kalidad. So yung asawa mo, ganun mo rin ba nadali? Kasi mababa yung lipad. Kaya pala, sa Facebook, rant siya ng rant. Madalas tumataas dugo mo. Kasi sinong di mabibuisit na naiiputan siya sa ulo? Ano? Di totoo? Di totoo? Hindi totoo. Kasi akin lamang tinetesting ang tricks sa trending, gagawa ng chismis, hanip sa searching, tapos tatawagin nyo ng si Ning daig nyo pa kingfisher sa galing mag-fishing. Grabe, pag nasipat niya yung estilo nasikat, gagayahin itong pusi, copycat, gaya-gaya, diba? Speed rap ni Damsa, jokes ni Sinyo, Looney yung rhyming, baliktaran ni Mot, wordplay ni Allen. Uso na si Cash G at Lil Lucy Stoll, ba't di mo gayahin? Congrats, Poison! Nalatang sa yung tamod to galing! Uso na yung line marking. Uso na yung line marking. Mangmak ka lang mak. Patunayan mo na you're fucking lame. Ito'y Hunger Games. Lamon ka sa laro if you're Macking J. Ano? Putang ina! Tangina, yari siya doon sa Macking J. So, yung Lil Lucy's Cash G, sila malupiton yon, tsaka si Happy Friend sa Facebook. Nanonood ako yun. Colocos TV. Shoutout sa Colocos TV. No, Colocos TV, si Malupiton, si Joel, tapos si Dominic na si Happy Friend. Ayun yun. Si Cash G, tsaka si Lil Lucy's. Tapos grabe yung Macking J na linya, tol. Yung line, uso na yung line mark. Sige, mag-line mark ka lang. Pero patay ka sa akin. Yung Hunger Games, patay ka sa akin kapag you're Macking J. So, Macking, inaasar, parang gano'n. Tapos, J na JR0. Ang galing! Yari si Surdon, buti na lang, kamo, yung line marking ni Surhenyo is nasa round 1. Kasi kung nagkataon na yung line marking ni Surhenyo is dito pa lang, parating pa lang sa round 2, yari siya dito kasi nagsabi na si JR0 ng ganong linya. Nagkaroon na naman siya ng pre-med dito. So, kung nauna si Sur dito, yari talaga. Yari talaga si Sur dito. Pero nagkataon na nauna si JR0. Pero if yung round 2 ni JR ni Sur is may mga line marking, magkakaroon ng less impact 'yun. Grabe 'yun. Line marking. Uso na yung line marking. Mangmak ka lang mak. Patunayan mo na you're fucking lame. Ito'y Hunger Games. Lamon ka sa laro if you're Macking J. Ano? Putang ina. If you're... May baong ka ring fake joke. Fake diss track. Pwes, wala ka ditong magagago. Alam namin na peke. Yung buong ang pagkatao. Pang ina. Kaya galit na galit siya kay Badang. Badang siya ng Badang. Kasi estilo niya mimicry.
Para sa survival, sa rap battle, adaptation ang naisip niya na solusyon. Kaya pala galit kay Darwin kasi wala kang evolusyon. Ano? Mandi-distract kapag yung litanya di niya kaya tanggapin. Mandaraya ka, aneng, manggagaya, yan ang kaya na gawin. Pero kahit anong gawin, gaya-gaya ka pa rin. Ako'y buhaya, tumputumayan yung kain. Ano? Sige, si Bat, round mo na sur, galingan mo mag-rebat. Time! Pinaka-quotable na line ni JR0 dito is yung patay ka sa laro kapag if you're mocking Jay. Grabe yun. Mas mapapakamot ka na lang talaga eh. Nakamot talaga. Mas naging malinaw talaga sa akin kung paano yung performance na to. Kasi kapag live kasi sobrang kailangan mag-focus sa sa battle at hindi mo pwedeng ma-miss out yung mga linya kasi bawal syempre di mo naman pwedeng na wait lang ano yung linya mo pakiulit, di naman pwedeng ganoon eh. Kapag sa online kasi di ba pwede nating i-rip or sabi nating mag backward, di ba? Pinaka-quotable line ni JR0 yung yung Mocking Jay. Sobrang lakas nun, and if may light mocking talaga si Sur dito sa round 2, malilintikan siya dito. So, buto na lang yung mga line mocking niya is nasa round 1, which is tapos na, yung tapatan nila ng round 1. Ang ganda nung round 1 and 2 ni JR0 para sa akin. Nag-set siya ng mga traps doon. Kaso yung trap niya sa round 1 ineffective na kasi wala namang ganong linya si Sur sa round 1. Ngayon naman sa round 2 may trap na naman siya na if you're yung line mocking patay ka if you're mocking J something, basta yung mocking J na scheme, ang lakas nun. So trap na naman yon para sa akin if merong ganong linya si Sur sa round 2, magkakaroon ng less impact yun. So same story yung 1 and 2 ni Sur ni JR0. So let's see kung paano naman itatawid ni Surhenyo yung round 2. Game? Sino may kilala dito kay Balasubas? Kilala niyo si Balasubas? Dinidis nito yung aming tandem. Sa ginawa mong yon, hoy grabe ka, Pards. Ngayon anong feeling na yung aming anthem naging nominado sa Awit Awards? Panis. Nominado lang hindi nanalo. Pero the mere fact na nakalaban namin sa category, Sarah G, ibig sabihin makakasabay yung kanta namin. Curious tuloy ako. Sarah G, sa battle rap kaya makakasabay ka sa akin? Mali. Okay, so yung linya na yon is ginaya niya kay Shay. Laban ni Shay kay Pistol sa Isabuhay 2018 finals. Kung napanood niyo yon, may linya si Shay doon na ganoon din, nakalaban, pero yung time na yon is Glock 9 naman na alam ko nanalo sila doon nakalaban niya or basta nagkaroon, hindi ko alam kung nominado or nanalo sila Shay doon sa Awit Award, pero may ganong linya si Shay laban kay Pistol na idol sa battle rap kaya makakasabay ka sa akin kasi yun din na yung kanta nila Shay tumapat doon sa kanta ni Glock 9, tapos ngayon hinaman niya si Glock 9 doon sa laban niya. So parehas lang. So may line mocking siya doon pero iba yung atake niya, hindi naman kay JR0. Pa yung kanta namin. Curious tuloy ako. Sarah G, sa battle rap kaya makakasabay ka sa akin? Mali. Sorry. Glock 9 pala yan, sorry. Hindi, ang point ko lang kasi, puro lang kasi this yung trip ni Iho para sa mga OGs mang supsop. Ayun, pinatikim ng kid ni Nero. Lahat ng homies niya, lugmok. At alam nyo ba kung ano yung real talk na super lonely at lungkot? Na yung mga asawa nila may TikTok na puro flow G yung tugtog. Nakita ko gumagano, Tandang-tanda ko pa yung panahon ng tagtuyo. Hey! Gago! Yan ang karma sa mga pakara mong hindi rin nagwagi yung dulo. Sipin mo, abang gumaganyan yung asawa mo,
para ka na rin nagbaril ng ulo. Tapos, hindi niya masabayan yung trip ni Esme. Sa gilid, di napapalagay. Gago, pinatunayan mo lang na sa XB talagang di ka nakakasabay. General daw siya, kasi Antonio. Tangina, mababaw lang na bar yun. Try mo to. General Antonio ka kasi kinatay ka ng mga inaway mong batalyon. Ilang ang tanda yun? General Antonio, batalyon. Inaway mo, kaya kinatay ka. Tama lang na kay Luna yan mahango. Total ugali niya, manghamak din ng mga kauri niya at kabaro. Kaya nakaarma si Gago. Pinanis ng mga South Boys na kagrupi ko. Silang 3 numero na siyang nang-aapi. Nakita lahat ng madlang publiko. Sila'y pinagulong patungong tragedy. Kasi bukod sa opit na yung mga speed trap nyo, yung mga multi nyo, tunog pang wannabe, nagsama na nga yung 3 numero, di pa rin numerous yung naging quality. Gusto nyo ng sample ng speed trap nito? Pinakinggan ko yung kanta niya na program, putang ina, talagang na-bad trip ako. Sabi Maka, sabay ka kaya sa bilis ng mga dala na parabang na walang sinaing na. Ulitin ko Maka, sabay ka kaya sa bilis ng mga dala na parabang na walang sinaing na. Na walang sinaing? So yung bilis mo parang sinaing. Tangina, nakaka-bars ka na, boy. Isipin nyo kung mabilis yung sinaing, tangina, lakas ng apoy. Di ba? At puro pa to hamon ng suntukan, tangina, napakayabang. Mano-mano, kung taga Manila to, bulagta to. Yung mga syndicate, ganyan yung preference. Palalabasin na lang na bangga to at yun ang resulta ng kanyang negligence. At kung mahuli man yung may atraso, katapat ilang libo lang at mga sentiments, madidismiss na agad yung kaso, total 0 lang daw yung evidence. Puro ka, tara sa labas. Bakit? Meron ka bang sapak ng strongman? Eh di sa boxing ka, wag lirikalan. Di porki sinabing sports lang, automatic dapat pisikalan. Ngayon kung iniisip mo pang manghamon doon sa labas, ang tip ko ba'y, isipin mo muna ay kung papaano ka lalabas pa ng buhay. Dikit yung round 2, no? Dikit yung round 2. At para sa akin, yung trap na sinet ni JR0 sa 1 and 2, hindi kumagat si Surdon. And grabe, no? Ulitin ko lang, recap lang natin. Yung naging trap ni JR0 sa round 1 is yung mga angulo na possible na gamitin ni Sur laban sa kanya. Isinabi na niya sa round 1 pa lang. Kaya ang sabi niya, ano pa yung mga angle na pwede mong gamitin, sinaksa ko na yung sarili ko, kaya naman head, parang ganun ata yung sinabi niya. So para sa akin, sobrang sobrang defense yun, na if may ganung angulo si Sur sa round 1, less impact na yun kasi naka-armor na siya about dun sa mga angulo na yun, diba? So yun yung trap na sinet ni JR0 sa round 1. Kaso nga lang, pagdating sa round 1 ni Sur, walang ganung angulo, kaya para sa akin sobrang naging although malakas yun, pero hindi siya nagdoble yung lakas kasi nga hindi kumagat si Sur sa trap na yun. Kaya para sa akin, lamang si Surhenyo doon sa pagiging creative, tsaka yung mga punches na nagland ng solid, di ba? So dikit yun, 9-8. Pero yung round 2, nagkaroon na naman ng trap. Para sa akin, nag-trap na naman si JR0, which is yung mga line mark na if you're marking, if you're line mark, o basta yung line mark na scheme, no, patay ka if you're marking J, something ganyan. Malakas yun. Pero sabi ko nga sa inyo, kung nauna si Sur dito mag-spit, possible na magkakaroon talaga ng less impact or pwedeng mag-iba yung ihip ng hangin dito, na pwedeng lamang na si JR0 dito. Kaso nga lang, anong nangyari kasi tawag dito, ang nangyari is wala na namang walang line marking si Surhenyo sa round 2, kaya yung trap na sinet ni JR0 sa round 2 is nakahang pa din talaga yon. So hindi yun kinagat ni Sur, and para sa akin malakas yun. Yung marking J na linya is hindi natapatan ni Sur sa round 2. Although malakas yung Sarah Hieronymus scheme, pero hindi naman yung tumama kay JR0.
malakas din yung ibang linya ni Sur dito sa round 2, pero I think hindi pa rin yun enough para matalo niya yung JR0 sa round 1. Sa round 2. So yung round 2, bibigay ko ng tabla yun kasi consistent si Sur from round 1 to 2, consistent siya. Hindi ko na feel na tumaas yung level or bumaba yung level ni JR0 ni Sur sa battle na to. Pero yung round 2 round 2 ni JR, tumaas yun compare sa round 1. So itatabla ko yung round 2 sa score na 9 points. So 18 to 17. Round 1 Surhenyo, round 2 tabla. Dikit yun, sobrang dikit nun. Para sa akin, yun nga, yung pinakamalakas na linya ni JR0 sa Mockingjay, sa round 2 yung Mockingjay, hindi yun natapatan ni Sur, kaya para sa akin tabla yun. Yung round 3 magiging decision natin, pero let's see. Tangina yung sa verse ko sa wrong send, halatang bumibilib to sa akin. XB ng XB, ba't mo binabanggit yung mga nangingilag sa amin? Tangina. May kanta to. May kanta to, ang title, Hapunan. Kasama niya si Santo. Santo, Hapunan. Puta, tila naaaning siya. Hapunan ngayong gabi. Sa akin makakatikim ka. Ano? Hapunan? Pero distract sa Donggalo? Ano yon? Para makapagpaugong man lang, naghahanap ka ba ng beef pares sa hapunan? Baka gutom lang yan. Ano? Tira kay Andrew E. at sa Salbakuta. Pero deep inside aminin mo, sila'y iyong iniidolo. Isipin nyo, yung henyo nagtawag pa ng santo para magpalabas lang ng spirito. Pero di ka pinansin kasi wala kang etiketa. May price tag ka sa likod, kaya ka naging mabenta. Okay. Tapos kay kuya, tira ka ng tira. Baka nakakalimot kang espiritu rin na nagbigay sa'yo ng karera. Tapos, dikit ka na rin doon sa balasubas. Puta, nagagamitan yung mga hudas. Kasi wala nang apo yung karera, kaya sila nagkasunduan. Sa bagay ang mga ahas pagtaglamig, nagkukumpulan. Taina. May atraso to sa Cavite, kaya lumipat siya ng Baguio. Tas sa Baguio, kay Badang ka nakikipagtalo. Lumipat ng Laguna, puta taga doon yung Salbakuta. Tumputa, umalis ng mabilis pa Cavite, imbes na yung issue ma-address ay lumilipat ng address. Tangina. Eto tanong, bakit ba sa kada battle mo, panlait mo sa kalaban? Kulay igurot, kulay ita, anak ng badyaw o di kaya negrito? Ano ba problema mo sa mga naon na dito? Kung susumahin sila yung mga tunay na pinakatunay na Pilipino. Mga ninuno, dinuduro, nakapanlulumo. Si kami daw yung tira ng tira sa mga bagong sibol, ikaw yung lait ng lait sa mga katutubo. Ano? Ayos. Sir Luns, yung estudyante mo sarap paluin ng bakal. Aanhin yung tinuturo mong aral kung wala nang magandang asal. Tapos dito mag-aasak ang goat porket may bucks and does. Talagang ginawan pa ng damit. Sino nakaposta dito? Malakihan ba yung bet? Pues yung kambing nyo gagawin kong papaitan at eto yung masakit. Lahat kayo imbitado sa salo-salo ng malasahan nyo yung pagkatalong mapait. Ano? Mga hurado, ako na bahala magluto at bago pa to abutan, sana nagustuhan nyo yung hinain ko ngayong hapunan. Okay, so yung round 3 ni JR0, ano na talaga yun, wala na siyang sinet na kahit na ano doon, wala siyang inispit na kung ano, na trap or what. Pure diss na talaga yun para kay Sur. And I think yung round 3 ni JR0 is hindi niya na-maintain, no? For me, hindi niya na-maintain yung performance niya sa round 2. Kasi sa round 1, malakas yung round 1, pero pagdating sa round 2, mas nahigitan niya yon. So andun na yung yung mindset ko na dapat matapatan ni JR0 yung round 2 niya, kasi nagkaroon siya ng quotable line dun yung Mockingjay . So sabi ko, sana may marinig ako na kasing lakas nung linya na yon sa round 2 dito sa round 3, kaso wala .
'Di ba? Parang dinis lang niya yung hapunan na kanta ni Sur, umikot lang doon. Kung paano niya in-end is about hapunan din. Yung ako na bahala magluto, papaitan, goat, papaitan, 'di ba? 'Di ba? So doon lang umikot lang sa pagkain, hapunan na angulo. Pero still malakas pa rin 'yon. And hindi lang siya nagbigay or naglagay dito siya na hindi na siya naglagay ng trap dito. So, tignan natin kung ano yung magiging performance ni Sur sa round 3, pero yung round 3 ni JR0 para sa akin beatable 'yon. Let's go. Tinira pa yung box and dose. Ngayon magmumukha ka nagjo-joke. Ngayon pa lang ang masasabi ko, pre. Salamat sa promote. Kasi pabor pa nga sa akin 'yan. Hindi ka ba lame at retard? Yung 0, pinapalakas yung box parang Damian Lillard. Galing. Patay. Patay. Ayos yung rebat. Pasok yun. So, yan. Dang! Sabi na kay Ultimate, masakit ang sasabitin mo parang tinapakan ng ingron. Ayun. So, ang ganda talaga nung ganda nung pagsalansan ni Sur sa rounds 1, 2, 3 niya. Kasi kung yung round 3 ni Sur is in-spit niya dun sa round 2, malakas yung or malaki yung magiging less nun kasi may trap nga si JR0 dun, 'di ba, na if you're mocking J, patay ka, 'di ba? So, ngayon walang mocking dun sa round 2. Ngayon nilagay ni Sur dito yung round 3 niya, yung mga mocking niya sa round 3. So, sa round 3 ni JR0 walang trap eh. So, malinis yung round 3 ni Sur dito na. If punong-puno ng line mocking to, wala. Sobrang linis nun para sa akin. So, ewan ko kung sinadya ni Sur na, or sabihin natin hindi ko masasabi kung iniba-iba ni Sur yung pagkakasalansan niya ng 1, 2, 3 niya. Pero I think ganun nga yung ginawa niya. Kasi kung halimbawa yung round 2 ni Sur is eto talaga dapat yung round 3, narinig niya yung round 2 ni JR0 about dun sa line marking. So siguro iniba niya yon na ang split niya muna sa round 2 is yung pang round 3. Diba? Pwede kasing maging ganun eh. Diba? Depende naman yun sa MC kung paano nila i-split yung 1, 2, 3 na kinabisado nila. Kung sa palagay nila yung 1 ng kalaban is yung baon nila sa round 1 is dehado dun sa round 1 nila. Possible na ibahin nila yung split doon. Pwede lang split yung round 2 nila. Diba? Depende yun eh. So I think yung pwede namang nagkataon lang, 'di ba? Pinakamalaking chance yung nagkataon lang. Pero feeling ko iniiba-iba ni Sur yung pagkaka-split niya dito sa 1, 2, 3. So siguro yung 2 niya dapat dito sa yung ini-split niya sa round 2 dapat dito sa round 3. Yung ini-split niya sa round 3 dapat sa round 2 yun. Kaso nga lang narinig niya yung line marking J kaya iniba niya yun. So creative, no? Creative. Ultimate! Masakit ang sasapitin mo parang tinapakan ng ingron. Idadakdak ko ulo mo pag sinubukang makipag-ungguyan kay Libron. Ginamit yung accent ng Bisaya para maging funny, antindi. So okay lang pag kayo yung gagawa, pag Tagalog gagawa, hindi. Ulul! Ginamit yung accent ng Bisaya para yung simpatsya kuhanin. Yung ginawang unitong timawa. Yun na ba yung punto niyang malalim? Pwes yung Tagalog na nakakontra mo, yung istilong yan wala rin. Kasi maging Bisaya, manyang obra mo, yan ay di obra sa akin. At dahil may source akong reliable, sa mga sinasabi ko, di ako nagluluko. Kaya pala nauutal ka sa mga battle mo, yung ibang bara mo, iba nagpupuno. Yung 3 at 6 pala, kakontsaba mo, sila yung kasama mo na siya nagbubuno. Angles ng 3, 6, 0, pinagsasama mo, abang may round talaga na mabubuo. Oo, halata sa video mismo. May mga katagakang di mabuhat. Kaya pautal-utal ka dito. Iba kasi naghabi at sumukat. Kaya kala ko talagang cutwords yung estilo. Yung tipong malalim kung sumugat. Kaya pala cutwords yung estilo. May hati-hati dun sa sulat. Ulul! Well, I guess Mindanao is really hoping makasungkit muli ng titulo. Para mag-asawa na daw yung trophy. Ulul, basa ko na yung estilo nyo.
Ngayong siniwalat ko't inopen yung shit sa mga lyrics niyang nabubuo, siguradong the vow will be broken sapagkat may cheating na nabubuko. At miniyabang to kanina, yung pagsama-sama niya sa tours. Di ka nga aabot ng Manila kundi naging hype man nung... Tang-inang yan, ang galing ni Sur dito. Binali niya talaga to, tol. Binali niya talaga na yung ito dapat yung round 2 niya. Parang naging naging malakas na yung kutob ko na ito dapat yung round 2 niya. Kaso nga lang nagkaroon ng trap si JR0 dun sa 2 kaya iniba niya. So ngayon, hindi naman pwedeng freestyle to. Yung buong sulat niya dito na yung about sa niyayabang sa tour. Hindi naman pwedeng freestyle lahat 'yon. So na to na napagdesisyon na nato ni Sur na itong round 2 niya ilalagay niya sa round 3. So sobrang epektibo nun. So ang galing. Na nabubuko. At miniyabang to kanina, yung pagsama-sama niya sa tours. Di ka nga aabot ng Manila kundi naging hype man nung si Putsch. Para yung hype niya doon mahila, ikaw lang yung sinabit niya na crew. In short, nasilayan mo na iya kasi nasa biyahe ka ni Drew. Bakit? Sino ka ba? Sikat ka ba? Hindi ka sikat, ikay mababaw. May napanood nga akong video niyan. Nag-live siya sa motorcade sa Davao, tang-ina nagawa pang intruhan. Kumakaway pa yung kasama, yung naandon, yung jeep nyo lang. Tapos, tinapat niya sa isang mama, sabi ng mama, sino yan? Ulol, di ka kilala. Kundi dahil sa init ni Mr. Bluebird 6, tingin ko pangalan mo, hindi yan magliliyab. Huwag kang nagyayabang dito ng US trip, hindi yan galing sa iyong pagsisipag. Kaya ka pala umaastang bato, matigas bigatin at solido, Brad. Kasi kundi dahil sa tirador, yung batong kagaya mo, di yan lilipad. Sa Mindanao, sa yung bayani. Ano yung feeling? Sakit, no? Na ikaw yung 0, pero yung ika-6 pa yung mas 0 sa inyo? Pero sige, General Antonio ka. Kung yan ang sa palagay mo, total kabitenyo rin ang naging dahilan itong pagkamatay mo. Surhenyo vs. JR0. Dikit yung round 3 pero dahil walang nilagay na trap si JR0 sa round 3 niya. Sobrang naging free will, no? Si Surhenyo dito na okay, walang trap si JR0 sa round 3. Spit ko na yung kailangan kong spit or sabihin ko na dito yung mga kailangan kong sabihin na hindi ko pa nasabi sa 1 and 2. So ang galing ng pagkakasalansa ni Sur dito sa 1, 2, 3 niya. Ang galing talaga kasi sa instead of ito yung i-spit niya sa round 2, pinalitan niya yon na ito na lang yung spit niya para maging ineffective yung trap na sinabi ni JR0 sa rounds 1 and 2. Kaya round 3 ni JR0 para sa akin, sabi ko nga hindi natapatan ni JR0 yung pinakamalakas na linya niya sa round 2 kaya naging yung level niya is katulad ng sa round 1. So iskoran ko na to ng 25 points para kay JR0. Kay Sur naman round 3 para sa akin bigyan ko ng 9 points yun. Lamang si Sur dito sa sabihin nating mga punchlines, no? Kasi dito niya nilagay yung about dun sa sa parang ang nangyari kasi naging rebuttals kasi yun 'di ba? Yung may linya si JR0 na yung about dun sa sabit, US trip, ganyan. Tapos may linya si Sur dito sa round 3 na about dun sa sabit or 'di ba? So parang naging rebuttal siya kaya naging plus points siya sa akin. And ayun, 'di ba? Ang galing lang ng construct ni Surhenyo sa 1, 2, 3 niya. So lamang si Sur dito ng konti-konti lang sa round 3 ng siguro ilang punchline lang yon pero lamang si Sur dito. 1 and 3 Surhenyo yon pero round 2 tinabla ko yon. So ayun, 9 points for Surhenyo. So consistent 27 to 25, 1 and 3 Surhenyo round 2 tabla. 0
mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Solid yung bakbakan na yun. Shoutout sa kanilang pareho. Ang boto ng Jurado, 7-0, advancing sa tournament. Mag-iayos tayo lahat para kay Surgenio. Yo, salamat. Maraming salamat kay JR0 sa napakagandang laban, tol. Salamat. Salamat. Siyempre, dinidedicate ko yung battle na yun sa asawa ko kasi sobrang hirap ng ginawa ng asawa ko. Pag-aalaga sa akin at saka sa dalawang anak ko, pinagsabay niya habang nagpe-prepare ako sa laban na to. Kaya salamat, Esme. Shoutout ulit sa Tao Gamma Phi, Tartari Imperial Chapter, happy anniversary, mga taga Kalma Mater ko. At siyempre, kila Boss Ivan, Miss K, Tropang Baguio, Rolly, Grayson. Peace out. Anyway, yung... So yun, 7-0 pero pakinggan natin yung judges dito. Basta 1 and 3, malinaw yun. Para sa akin, Sur, pero yung round 2 tabla. Round 1 binigay ko kay JR0 dahil dun sa baba scheme, bulsa, sabit scheme. Tapos, kaya ako binigay kay JR dahil yung dahil sa rebat ni Sur. Pero maraming angulo na effective si Sur sa round 1. Busog siya sa mga subject, pero mas trip ko yung round 1 na ginawa ni JR0, yung isang buong marami na sobrang bigat. Then round 2 binigay ko kay Sur, doon na nag-iba. Yung Sarah G, sobrang effective nun. Yung Flow G, yung tugtog sa asawa, Barat sa ulo, Antonio Luna, Speed Rap, sobrang dami. Kung isa-isahin ko, tagal na tayo. Round 2, Sur. Round 3, binigay ko rin kay Sur, yung naiya, basta, ibang klase. Pero parang parang ayoko rin isipin na nagkaroon kasi sila ng issue way back before pandemic. Tapos dito na brought up, alam ng ibang mga hip-hop fans yon. Pinag-usapan nila dito pero sa tingin ko yung round 3 ang edge na nakuha kay Sur. So, dalawang round kay Sur, isa kay Jay. Crazy Mix, binoto ko sa battle na to si Sur. Round 1 medyo para sa akin tabla. Okay. Hindi ko na-explain yung mga lines nila kasi na-explain na ni Blake. Tapos round 2 pinakita na ni Sur talaga na parang mas marami siyang experience sa battle, so talagang mas marami suntok na nabitawan. Round 3 ganun pa rin Sur, kaya ang boto ko all 3 rounds ni Sur. Yo, JK nga pala, JR0 versus Sur. Ayun. Binigay ko boto ko kay Sur all 3 rounds. All 3 rounds. Consistent kasi si Sur, nakita niyo naman sa battle nila dalawa. Si JR0 maganda rin yung pinakita niya, medyo kinulang lang ng konti at saka mas marami lang pumasok talaga doon sa binanata ni Sur at pati ribat ni Sur yun. Kaya Sureño. Victus, Tip Top Beer. Binoto ko round 1 para sa akin, ganda ng bungad ni JR0. Yung flow niya iba, may mga syncopado siya na mga verse doon, 4 bars doon, na para sa akin sobrang solid. Yun nga lang, nung nag-start na si Surgenio, daming magaganda, yung si Mac lang kampiyon, sa dakdakan yun, gano'n. Tapos walang silbi na junior, para si Marcos. Tapos in-enter niya yung 0 days are over. Lakas nun sa Fat Money. Round 2 naman, para sa akin, ito yung pinakadikit na round. Para sa akin, tabla yun. May mga room shaker si JR0 yun. Lamon ka sa laro if you're mocking Jay, yun, lakas nun. Ganun din naman si Surgenio, yung andun yung Sarah G, sasabay ko pa sa akin na para sa akin sobrang weighty. Tapos round 3, para sa akin doon na talaga lumamang. Lakas pa rin yung kay JR0 pero yung bumanat na ng pinalakas yung box parang si Lillard. Pinalakas nitong 0 yung box para si Lillard. Para sa akin tinapos na yun doon. Tapos yung mga simpleng wordplay lang din na Bisaya, yung obra. Pero uubra kaya sa akin, yung lakas din yun. Tapos isa sa mga ender niya, yung naiya kasi nakasabit ka sa group. Yun para sa akin. Round 1, Surgenio. Round 2 tayo, round 3, Surgenio. Uy! Parehas pa natin si Invictus ng boto. Parehas natin si Invictus ng boto na 1, Surgenio 2 tabla, tas 3. Galing. Check, Surgenio, BRC, MHP. Siyempre, ang binoto ko dito si Surgenio. Siyempre, sa round 1, makikita natin yung aggression ni JR0. Pero nakita natin na binasag ito ni Surgenio sa round 1 din niya. Malinis yung pyesa. Yung 2 tsaka 3, kitang-kita naman natin Surgenio yun. And effective talaga yung mga banat niya. Lalo na sa crowd, and then
syempre sa piyesa na kabuuan. Yun lang. Ang boto ko dito, Sir Henyo. Yung Warab Charisma, binoto ko nga pala 3 round si Sureño. Bali sa round 1, binoto ko si Sur, pero sobrang konti ng lamang niya. Siguro naging factor dun yung dire-diretso yung atake ni JR0. Medyo hindi na nananamnam ng mga tao, pero sobrang lakas. Samantalang yung kay Sureño, kada punchline niya, may pahinga na konti na antay niya manamnam ng mga tao. Sa round 2 naman, medyo bumagal na ng konti yung atake ni JR0, so nananamnam na ng mga tao. Ganoon din si Sureño, kaso ang nilamang naman ni Sureño doon yung rebat, mas malakas yung rebat niya, nabalik niya yung sinabi. At sa round 3 naman, yon binigay ko na kay Sureño ng lahat yon. Maganda na yung momentum niya talagang pag ano na. Si JR0 ganun pa rin, okay pa rin. Pero siguro ang pinaka-factor dito talaga yung linis ng sulat, yung dire-diretsong atake na hindi nananamnam ng mga tao. Yung Ilaya Pricing. Boto ko Sorhenyo. Pero yung first round talaga, sobrang lakas ni JR0 doon. Parang niisip ko, parang mahirapan na si Sor doon sa first round niya. Pero pagpasok ni Sorhenyo, parang doon na tabla, round 1, round 2 kay Sorhenyo talaga yun. Round 3, Sorhenyo din. Pero ang ganda nung pagkauna ni JR0 kasi intense yung performance niya, yung mga angulo niya, yung mga punto niya. Ang gaganda rin lahat. Yun nga lang talagang stick siya sa seryoso. Ang kay Sorhenyo naman, pinagpasiyan ko, meron siyang comedy, papasukan niya ng seryoso, biglang comedy, tapos yung mga punchline. Mga punchline niya, iba yung style. Kaya yun, Sorhenyo. Pero galing pa rin JR0. Okay, so iba-iba yung naging opinion ng judges natin sa kung paano nila napanood yung battle na to, pero yung round yung vote ni Invictus is kaparehas natin, no. Kampiyon ng Isabuhay 2023, kaparehas pa natin ng vote, and props sa atin doon. So isa na lang yung kailangan natin reviewin sa Isabuhay first round. So, yung Rapido versus G-Clown, pero I think bukas na natin gagawin yon kasi late na, alas 11 na at papasok pa ako bukas. And ayun, bukas pag-uwi, gawin natin yon. Marami pa tayong kailangang reviewin sa battle rap. Ang dami ko pang nakapila, pero isa-isahin natin yan at lahat yan ma-review. Okay? So, kita-kits tayo sa next na review at ayun yung G-Clown Rapido, yun na lang naman yung natitira natin. So, kita-kits tayo dun mga kumag. Peace out.